Ano ang inyong reaksyon, ma'am, doon po sa ating napanood, napakinggan na argumento kung ba't nila ito ginawa para daw bigyan ng leksyon ang PhilHealth? Kung gano'n pala na kung hindi nagagawa ang trabaho ng isang ahensya, ang leksyon ay huwag bigyan ng budget. Dapat wag nating bigyan ng budget yung buong gobyerno dahil hindi nagagawa ng matino yung mandato nila at saka trabaho nila para sa taong bayan, eh. Alam niyo nakakalungkot po 'yan ano, kasi ilang beses na nating diniscuss, kitang-kita naman natin ang problema ng PhilHealth. Hindi po ba dapat ang gawin nila ay ayusin ang PhilHealth? Kung yung leaders ng PhilHealth ay hindi nagagawa yung trabaho nila, napakadali naman bakit hindi i-fire at maghanap ng mga ibang taong capable na patakbuhin ang PhilHealth. Ang feeling ko po excuse lang kasi 'to ng mga politiko natin na sabihin na para bigyan ng leksyon ang PhilHealth, 'di na nagagawa yung trabaho nila, 'wag natin bigyan ng budget. Ang tanong, saan nila dinadala yung budget? Dinadala nila 'to sa mga programa na kung saan kailangan mo pa ng endorsement ng mga politiko bago mo mapakinabangan yung mga taxes na binabayad mo sa gobyerno. Yung kailangan pa ng endorsement, kailangan pang magmakaawa. Yun po yung mas lalong nakakagalit dito. Imbes na ayusin yung mga programa ng gobyerno, lalo natin 'tong sinisira, pinapabayaan at gumagawa tayo ng mga bagong programa na kung saan balik na naman tayo sa mga panglilimos sa mga politiko. Okay, bago po natin again tunghayan yang panlilimos sa mga politiko, ma'am. So, sa ngayon, ma'am, papaano kaya ito na automatic naman na may koleksyon ang gobyerno, hango po dito nga sa sin tax law, 'no? Definitely may koleksyon 'yan. Opo, Yes and po. at meron din po namang automatic din na remittance ang PAGCOR at PCSO sa national government. Saan kaya pupunta itong koleksyon sa syntax ngayon? Ano po sa palagay ninyo, Professor? Ang nakikita po natin nung mga nakakaraang taon ay yung pondo na tinatanggal sa PhilHealth ay inililipat dito sa programa ng gobyerno na tinatawag na MAIP o yung Medical Assistance for Indigent Patients 'no. Ito yung pinapaliwanag ko kahapon na programa na kung saan, bago ka makakuha ng medical assistance kailangan mong lumapit, maghanap ng pulitiko na lalapitan. Susulatan mo yung pulitiko na 'yan bago ka bigyan ng guarantee letter, kukuha ka ng medical abstract at, isa-submit mo 'yan lahat sa politiko bago nila ma-endorse sa isang government hospital bago kayo magkaroon ng assistance. Kaya nga po ito yung kinakagalit natin, ba't hindi ayusin ng PhilHealth? Kasi 'di ba kung magkakasakit ka, 'di ba dapat ang iniintindi mo na lang kung paano ka gagaling? Yun po sana yung idea ng PhilHealth. Pagpunta mo sa ospital, babawasan na yung gastusin mo dahil covered ka ng PhilHealth. Hindi mo na aalalahanin kung saan ka kukuha ng pambayad. Ang problema dito sa MAI program, pagpunta mo sa ospital, kulang ang pambayad mo, hindi ma-expand ang PhilHealth dahil walang pondo, kakapiranggot lang ang iko-cover ng PhilHealth, pupunta ka ngayon, maghanap ka pa ng politiko, mamamasahe ka pa, pupunta ka pa sa opisina nila, magmamakaawa ka pa muna, susulat ka muna, tapos magpapasalamat ka sa kanila para mabigyan ka ng tulong. Yun po yung nakakabuwiset do'n. At nakita natin beginning 2023, itong pagliit ng pondo ng PhilHealth ay katumbas naman ng paglaki ng pondo na nilalaan dito sa MAIP. So kitang-kita na po natin yung agenda ng gobyerno na imbes na paibsan, padaliin ang buhay ng mga mamamayan ay lalong pinapahirap kapalit ng pagtanaw ng utang na loob sa mga politiko.